Sa bawat umaga, may bagong simula. Hindi mo kailangang magdala mag-isa ng bigat ng buhay. Ang Diyos ay narito, handang gabayan ka. Ang bawat hakbang mo, bawat desisyon ay mahalaga sa Kanya. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, may tinig na nagsasabing, "Narito ako, di kita iiwan." Sa Salmo 32:8, sinabi ng Panginoon, "Aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Aking ikukondisyon ang aking mata sa iyo." Kapag pinili mong maniwala, ang langit ay kumikilos. Huwag mo hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo hinayaang ang Diyos ang manguna. Dumapit ka, maghanda ka. Ito ang simula ng isang panalangin na magbabago ng direksyon ng iyong araw at ng iyong puso. Sa bawat paggising mo sa umaga, hindi ka lang basta bumangon. May dahilan kung bakit binuksan muli ng Diyos ang iyong mga mata. Ang paghinga mo ngayon ay patunay na may layunin pa ang langit para sa iyo. Sa gitna ng ingay ng mundo, hinahanap ng puso mo ang isang direksyon, isang gabay mula sa Diyos na hindi nagkakamali. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang Espiritu ng Diyos ang humila sa iyo sa panahong ito. Maraming tinig sa paligid, pero ngayon, may isang tinig na higit sa lahat. Ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang." Awit 23:1. Kapag hindi mo na alam kung saan ka tutungo, tandaan mo, ang Diyos ay hindi naliligaw. Ang plano niya ay buo. Ang landas niya ay tiyak. Hindi mo kailangang makita ang kabuuan. Ang mahalaga, kasama mo siya sa bawat hakbang. At ngayong umaga, siya'y handang mangusap. Ilapit mo ang puso mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, kausapin mo ako, pangunahan mo ako." Dahil ang sino mang humihingi ng direksyon sa Diyos ay hindi mapapahiya. Manatili ka. Sa susunod, sama-sama nating ihahayag ang panalangin na bubuksan ang langit. Isulat sa mga komento, "Panginoon, ako'y handang sumunod." At huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito upang araw-araw tayong magkasama sa pananalangin. Itaas mo ngayon ang puso mo sa presensya ng Diyos. Sa oras na ito, walang ibang mahalaga kundi ang Kanyang tinig. Ibalik mo ang lahat ng pagod, lahat ng tanong, lahat ng hindi mo naiintindihan sa kamay ng mailalang mo. Huminga ka ng malalim dahil sa sandaling ito, ang langit ay nakikinig. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Hindi namin alam ang lahat ng bagay, pero alam naming sa iyo walang nalilihim. Panginoon, salamat sa panibagong araw, salamat sa panibagong paghinga, panibagong pagkakataon upang sumunod, magmahal, magpatawad at maglingkod sa iyo. Sa bawat araw na binibigay mo, may bagong habag, may bagong pag-asa. O Diyos, gabayan mo po kami ngayon. Sa lahat ng aming mga desisyon, sa mga hakbang na aming tatahakin, ikaw po ang manguna. Hindi po namin gustong mauna sa iyo. Gusto po naming sumunod sa direksyon mo. Ikaw ang aming liwanag sa gitna ng dilim, ang aming kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kailangan ka po namin, Panginoon. Sinasabi sa Kawikaan 3:6, "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas." Lord, yan po ang aming panalangin ngayon. Ituwid mo ang aming landas. Ayusin mo ang mga bagay na hindi namin kayang ayusin. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya, ang aming pangamba gawing kapanatagan. Kung may sakit ang aming katawan, Panginoon, hipuin mo kami. Pagalingin mo po kami sa pangalan ni Jesus. Kung may bigat ang aming puso, tanggalin mo ang pasanin at palitan ng kapayapaan. Kung may kakulangan sa aming bahay, sa aming trabaho, sa aming pamilya, ikaw ang aming tagapagbigay. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay ng sapat at higit pa sa aming pangangailangan. Ama, kung kami man ay nakagawa ng mga pagkukulang sa iyo, patawarin mo kami, linisin mo kami,
Baguhin mo ang aming puso. Tanggalin mo ang anumang pride, galit, inggit o takot na humahadlang sa aming relasyon sa iyo. Turuan mo kaming magmahal gaya ng pag-ibig mo. Turuan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo. Ngayon, tinatanggap namin ang direksyon na nanggagaling sa iyo. Hindi namin kailangan makita ang buong plano, sapat na alam naming kasama ka namin. Salamat sa banal na Espiritu na nagtuturo, gumagabay at nagbibigay lakas. Banayad naming naririnig sa aming mga puso, narito ako, huwag kang matakot. Panginoon, idinideklara po namin na ang araw na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay araw ng pabor, araw ng pagpapala, araw ng direksyon mula sa langit. Sa lahat ng aming pupuntahan, makikita namin ang bakas ng iyong kamay. Buksan mo ang mga pintuan na para sa amin at isara mo ang mga daan na hindi ayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami nalilimutan. Sa gitna ng lahat, tinatawag mo pa rin kami sa panalangin. Hindi mo lang gustong kami sumunod, gusto mo kaming makasama. Tulungan mo kaming manatili sa iyong presensya. Ituro mo sa amin kung paano manahimik upang marinig ka. Punuin mo po kami ng iyong espiritu. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan. At sa oras na ito, inilalapit po namin sa iyo ang aming pamilya. Ipagkaloob mo po ang proteksyon, kalusugan, kapayapaan at pagkakaisa. Sa aming mga mahal sa buhay, dalangin po namin na makilala kanila ng mas malalim. Kung may mga miyembro ng aming pamilya na naliligaw, Panginoon, hilahin mo po sila pabalik sa iyo. Ibalik mo ang pagmamahalan sa bawat tahanan. Maghari ka sa bawat pamilya. Sa aming hanap buhay, sa aming kabuhayan, sa aming mga pangarap, ikaw ang Diyos ng tagumpay. Hindi namin kailangang kumapit sa sistema ng mundo dahil ikaw ang aming tagapagtustos. Ikaw ang nagbubukas ng mga pintuan. Kahit saan mo kami dalhin, alam naming may layunin ka. At sa mga nanonood ngayon na naguguluhan, napapagod, nalilito sa direksyon ng buhay, Panginoon, yakapin mo sila. Pahintuin mo ang bagyo sa loob nila. Bigyan mo sila ng malinaw na pangitain. Magsalita ka sa puso nila ngayon. Hayaan mong madama nila ang init ng iyong presensya. Diyos ng langit, kami ay nagpapasalamat. Sa bawat saglit na kasama ka, may panibagong sigla, may panibagong pananampalataya. Tinatanggap po namin ang iyong kapayapaan. Tinatanggap po namin ang iyong gabay. Tinatanggap po namin ang bagong araw na ito bilang isang pagkakataon upang maranasan ang iyong kabutihan. Salamat sa iyong salita na buhay at makapangyarihan. Salamat sa iyong pagmamahal na kailanman ay hindi nagbabago. Kaya ngayon sinasabi namin, Panginoon, ako'y handang sumunod. Ako'y handang maniwala. Ako'y handang lumakad ayon sa iyong kalooban. Ika'y aming Diyos at kami iyong mga anak. Huwag mong hayaan na mawala kami sa iyong plano. Patuloy mo kaming hubugin, itama, palakasin, at sa lahat ng bagay, naway ang iyong pangalan lamang ang maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin, nagtitiwala at nagpapasalamat. Amen. Ngayon, kung nadama mong nangusap ang Diyos sa iyo sa panalangin ito, isulat sa mga komento, Panginoon, mangusap ka pa sa akin araw-araw. O kaya'y salamat sa iyong gabay, Lord. Kung mayroon kang nais ipanalangin o ilapit sa Diyos, ilagay mo rin sa komento. Dito, sama-sama tayong mananalig. At huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Gawin nating ugali ang panalangin tuwing umaga dahil sa bawat panalangin may himalang inihahanda ang Diyos para sa iyo. Handa ka na bang marinig pa ang tinig ng Diyos? Manatili ka, may mas malalim pang nais ipahayag ang langit. May isang kwento sa Biblia na hindi mo dapat kalimutan, ang buhay ni Moises, isang tao na tila hindi kwalipikado, mahiyain, may mabigat na nakaraan, ngunit pinili ng Diyos para magdala ng direksyon sa isang buong bayan. Nasa disyerto siya nang una siyang kausapin ng Diyos, hindi sa palasyo,
kundi sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng kawalan. Sa Exodo 3:4, nang tawagin siya ng Diyos mula sa nagniningas na halaman, sinabi niya, "Moises, Moises!" At sinabi ni Moises, "Narito ako." Isipin mo yon, isang simpleng sagot na, "Narito ako," ang naging simula ng isang himala, isang misyon at isang bagong direksyon na hindi lang para sa kanya, kundi para sa bayan ng Diyos. Ganyan din ang nais ng Panginoon para sa iyo. Hindi mo kailangang maging mahusay. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng hakbang. Ang kailangan lang ay maging handang sumagot ng "Narito ako, Panginoon." Sapagkat sa sandaling tinugon ni Moises ang tawag, doon nagsimulang gumalaw ang langit sa buhay niya. At marahil, ngayong umaga may nagniningas ding tinig na nangungusap sa iyo. Tahimik, ngunit malinaw. Simple, pero makapangyarihan. Ilang beses mo nang naramdaman na may gustong ipagawa sa iyo ang Diyos, pero nag-atubili ka. Ilang beses mo nang hiniling, "Panginoon, bigyan mo ako ng direksyon," pero sa oras ng pagtawag, umiwas ka dahil sa takot, dahil sa duda, dahil iniisip mong hindi ka sapat. Tandaan mo ito, hindi tinawag ng Diyos si Moises dahil perpekto siya. Tinawag siya ng Diyos dahil ang puso niya ay handang makinig. Ang puso niya ay bukas sa panawagan. At higit sa lahat, dahil pinili siya ng Diyos. At kapag pinili ka ng Diyos, walang makakapigil sa plano niya sa iyo. Ang direksyon mula sa langit ay hindi palaging madali. Minsan, gaya ni Moises, kailangan mong harapin ang sarili mong kahinaan. Kailangan mong bumalik sa lugar kung saan ka nasaktan, kung saan ka nadapa, dahil doon ka rin itatayo ng Diyos. Pero tandaan mo, hindi ka babalik mag-isa. Sasamahan ka ng Diyos gaya ng pangako niya kay Moises sa Exodo 3:12. "Ako'y sa iyo." Ngayon baka ikaw ay nasa disyerto rin ng buhay. Wala ka sa palasyo, wala ka sa kasaganaan, kundi nasa lugar ng pananahimik, pag-aalinlangan o paghihintay. Pero tandaan mo, madalas sa disyerto nangungusap ang Diyos. Madalas sa gitna ng kawalan, doon niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Ang disyerto ay hindi wakas, isa lamang itong daan. Daan patungo sa pangako, daan patungo sa direksyon, daan patungo sa pagtitiwala. Isipin mo, kung hindi sumagot si Moises, kung hindi siya nagtiwala, baka hindi niya nakita ang Red Sea na nahati, ang mga himala sa disyerto, ang presensya ng Diyos na lumalakad sa harap nila. Ganon din ang mga himala na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Pero kailangan mo munang sumagot, kailangan mong tumugon, kailangan mong maniwala na kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan, sapat na ang isang hakbang basta't kasama mo ang Diyos. Minsan may tinig na mahirap sundin. Minsan ang direksyon ng Diyos ay parang taliwas sa plano mo. Pero tandaan, ang kanyang plano ay laging mas mataas, mas dakila at punong-puno ng pagmamahal. Sinasabi sa Jeremias 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan." Kapag hawak mo ang direksyon ng Diyos, hindi mo kailangang takutin ang bukas. Hindi mo kailangang mahirapan magdesisyon. Hindi mo kailangang manghula dahil may tinig kang sinusundan, ang tinig ng isang ama na hindi kailanman nagkamali. Isipin mo kung gaano kagaan ang buhay kapag bawat hakbang mo ay sinisiguro ng langit. Isipin mo kung gaano kasarap matulog sa gabi kapag alam mong ang Diyos mismo ang nagtuturo ng landas mo. Bawat panalangin mo ay dinirinig. Bawat bulong ng puso mo ay naririnig. Bawat hakbang mo, sinusundan ng kabutihan at habag ng Diyos. Kaya ngayong umaga, gawin mong totoo ang panalangin mo. Huwag kang matakot sumagot. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo sinabing, "Narito ako, Lord. Pangunahan mo ako." Kahit anong edad mo, kahit anong estado ng buhay mo, may panawagan sa puso mo. At ang panawagan na yan ay hindi para pabigatin ka, kundi para itaas ka,
para dalhin ka sa lupang pangako mo. Hindi ka tinawag para maligaw, kundi para matagpuan mo ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Kung kaya mo, tumingin ka sa langit ngayon at sa puso mo sabihin mo, narito ako Panginoon, gamitin mo ako, gabayan mo ako. Dahil sa sandaling gawin mo yon, may gagalaw, may babaguhin, may simula ng bagong kabanata. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, mararamdaman mong unti-unting tumitigil ang kaguluhan sa loob mo, mapapalitan ng kapayapaan. Magsisimula kang makarinig ng mas malinaw. Hindi dahil biglang naging madali ang lahat, kundi dahil may kasama ka na sa bawat hakbang. At iyon ang pinakamahalaga. Kung nararamdaman mong nagsimula ng mangusap ang Diyos sa iyo, huwag mo itong balewalain, huwag mo rin itong itago. Isulat sa mga komento, narito ako Lord, gamitin mo ako. Maari mo ring banggitin ang mga mahal mo sa buhay na nais mong ipanalangin, ilagay ang kanilang pangalan. Dahil dito, sama-sama tayong naniniwala na may ginagawa ang Diyos. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na ngayon sa channel na ito. Tuwing umaga, samahan mo kami sa panalangin. Dahil sa bawat araw, may bagong salita, may bagong direksyon, at may bagong kilos ang Diyos para sa buhay mo. Handa ka na bang marinig ang susunod na hakbang ng Diyos sa buhay mo? Manatili ka lang dahil may ibinubulong ang langit na hindi mo dapat palampasin. Kapag nararamdaman mong nangungusap na ang Diyos sa puso mo, huwag mo na itong palampasin. Dahil minsan, isang bulong lang mula sa langit ang kailangan para mabago ang direksyon ng buong buhay mo. At alam mo ba kung ano ang madalas hadlang sa pagtanggap ng direksyon mula sa Diyos? Hindi ito ang kakulangan mo, hindi rin ang nakaraan mo, kundi ang kawalan ng katahimikan sa loob mo. Maraming nananalangin pero hindi nakikinig. Maraming humihingi ng sagot pero hindi marunong tumahimik. Ang direksyon ng Diyos ay hindi laging sigaw. Madalas, ito'y isang banayad na tinig. Tulad ng naranasan ni Elias sa 1 Hari 19:12, hindi dumating ang Diyos sa malakas na hangin, lindol o apoy, kundi sa isang banayad at tahimik na tinig. Panginoon, tulungan mo po kami na maging sensitibo sa iyong boses. Bigyan mo kami ng puso na marunong makinig, hindi lang magsalita. Bigyan mo kami ng pananampalatayang hindi lang humihiling, kundi handang tumanggap, kahit hindi ayon sa gusto namin. Dahil ikaw lang ang tunay na nakakaalam ng tamang daan. Madalas ang direksyon ng Diyos ay hindi naaayon sa plano natin, pero lagi itong mas mataas, mas ligtas at mas makabuluhan. Isipin mo, si Noe ay inutusan ng Diyos na gumawa ng arka sa gitna ng lugar na hindi umuulan. Walang baha, walang bagyo, pero inutusan siyang maghanda. Imposible? Oo, pero sumunod siya. At nang dumating ang ulan, siya at ang kanyang pamilya ay ligtas. Ang pagsunod sa Diyos ay laging may kasamang pananampalataya. Hindi mo kailangan makita muna bago ka maniwala. Minsan, kailangan mo munang tumapak bago bumuka ang dagat. Kailangan mong lumakad kahit hindi mo pa nakikita ang dulo. Ganyan gumagalaw ang langit, hindi sa luhika ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa bawat desisyong kailangan mong gawin ngayon, kung ito man ay tungkol sa pamilya, trabaho, relasyon, kalusugan o kinabukasan, huwag kang kumilos agad nang wala ang basbas ng Diyos. Huwag kang basta magdesisyon dahil lang sa emosyon. Huwag mong hayaang ang takot ang magdirekta ng buhay mo. Hayaang ang presensya ng Diyos ang laging mauna. Sabi sa awit 25, ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo ako umaasa buong araw. Napakaganda, di ba? Isang puso na handang turuan, isang espiritong laging nakatingin sa Diyos para sa direksyon. May mga pagkakataong parang walang nangyayari kahit matagal ka nang nananalangin. Pero tandaan mo, sa katahimikan ng Diyos may ginagawa siya. Hindi siya natutulog.
Ang mga panalangin mong iniyakan ay hindi nawala sa hangin. Lahat yon ay iniipon ng langit sa tamang oras. Kapag parang walang nangyayari, tumigil ka, huminga ka. Balikan mo ang huling salita ng Diyos sa iyo. Anong sinabi niya noon? Anong ipinangako niya? Maging tapat ka muna sa huling utos bago ka humingi ng bagong direksyon. Dahil minsan, ang kasunod na hakbang ay nakatali sa pagsunod mo sa nauna. Ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa gitna ng pananampalataya, hindi sa pagmamadali, hindi sa pagdududa, sa pananampalataya. Yan ang susi. Paniwalaan mo na kahit hindi mo pa nakikita, ang Diyos ay gumagalaw. May binubuksan siya, may inaayos siya, may inihahanda siya para sa iyo. At huwag mong kalimutang pasalamatan siya kahit wala ka pang nakikitang resulta. Ang pasasalamat ay paraan ng pagpapakita ng tiwala. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong handang tumanggap. Huwag ka lang maging panalangin, maging pasasalamat ka rin. Sabihin mo araw-araw, salamat Panginoon sa direksyong dumarating. Dahil ang pasasalamat ay umaakit ng pagpapala. Isipin mo, sa bawat salamat Lord na binibigkas mo, may pintuan na bumubukas. Sa bawat ikaw ang bahala Panginoon, may direksyong mas malinaw na ibinubulong sa puso mo. Sa bawat araw na sinisimulan mong kasama ang Diyos, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya ngayong oras na ito, itanong mo sa sarili mo, ako ba'y nakikinig? Ako ba'y handang sumunod? Ako ba'y nagpapasalamat kahit hindi ko pa nakikita ang resulta? Panginoon, kami lumalapit muli sa iyo. Ibinibigay namin ang aming mga plano, ang aming mga tanong, ang aming mga alalahanin. Palitan mo po ang aming pagkabalisa ng kapahingahan. Bigyan mo kami ng malinaw na pananaw upang makita namin kung saan mo kami nais dalhin. Hindi namin kailangang malaman ang lahat. Ang mahalaga, alam naming ikaw ang kasama namin. Ikaw ang aming direksyon, ikaw ang aming ilaw. Sa bawat lakad, ikaw ang una. Sa bawat desisyon, ikaw ang tagapayo. Sa bawat tanong, ikaw ang sagot. Dahil wala nang ibang mas ligtas na sundan, kundi ang tinig ng Diyos na nagmamahal sa amin ng walang hanggan. Ngayon kung ramdam mo na nangungusap ang Diyos sa iyo, ilagay sa mga komento, ikaw ang aking direksyon, Panginoon. Maaari mo ring isulat ang iyong mga panalangin sa mga komento. Sabay-sabay nating ialay sa Diyos ang bawat daan na tatahakin natin. At kung ikaw ay bagong nanonood pa lamang, pindutin mo ang subscribe para araw-araw tayong magkasama sa panalangin at paghahanap ng kalooban ng Diyos. Patuloy kang makinig dahil sa susunod na sandali, may mas matinding kapahayagan pa ang nais sabihin ng Diyos sa puso mo. Ang pagsunod sa direksyon ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pakikinig, ito rin ay tungkol sa pagkilos. Kapag narinig mo na ang panawagan, kapag malinaw na sa iyo ang tinig niya, ang susunod na hakbang ay pananampalatayang may gawa. Hindi sapat na naniniwala ka lang, kailangan mong lakaran ang iyong panalangin. Maaring simple lang ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon. Patawarin ang isang tao, humingi ng tawad, isuko ang kontrol o simulan na ang matagal mo nang gustong simulan. Minsan ang unang hakbang ay mahirap, pero ito ang hakbang na magpapalaya sa iyo. Ito ang hakbang na magbubukas ng mga pintuan ng langit. Sa Santiago 2:17, malinaw ang sabi ng Biblia, gayon din naman ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili. Kaya ngayong araw na ito, huwag kang manatiling tagapakinig lang, maging tagasunod ka, maging tagakilos. Kahit isang maliit na hakbang patungo sa direksyon ng Diyos ay malaking tagumpay sa kaharian ng langit. Hindi mo kailangang gawin ang lahat agad. Magsimula ka lang, isa-isang hakbang, isa-isang pagsunod. Dahil sa bawat pagsunod mo, may biyayang ibinubuhos. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, may bagong pabor na ibinubukas. Ang langit ay hindi tumitingin sa laki ng hakbang mo. Tinitingnan nito ang puso mong handang sumunod. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, ano ang hinihingi ng Diyos sa akin ngayon?
Ano ang gusto niyang simulan ko? Ano ang pinatatapos niya sa akin? At anong hakbang ang dapat kong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi ngayon. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyo. Alam naming maraming beses kaming natakot, nag-atubili at huminto sa gitna ng iyong mga utos. Pero ngayong araw na ito, hinihiling namin ang tapang na sumunod, tapang na magtiwala, tapang na lumakad sa tubig kahit hindi pa namin nakikita ang lupa. Kami nananampalataya na sa pagsunod namin ang iyong kalooban ay mas lalong mahahayag, na sa bawat hakbang namin mas lalong lilinaw ang iyong plano. Ibigay mo po sa amin ang lakas, Panginoon, at ang grasya upang gawin ang dapat naming gawin, kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi naiintindihan ng iba. Patuloy mo kaming akayin, patuloy mo kaming paalalahanan, patuloy mo kaming bigyan ng direksyon. Gusto naming maglakad kasama ka, hindi sa unahan mo, hindi sa likod mo, kundi sa tabi mo. Dahil sa tabi mo may kapayapaan, sa tabi mo may kasiguruhan, sa tabi mo may tunay na buhay. Ngayong umaga, gawin mong personal ang panalangin na ito. Ialay mo sa Diyos ang hakbang na kailangan mong gawin. Huwag kang mahiyang umamin sa Kanya. Sabihin mo, Lord, ito po ang nasa puso ko. Ito po ang kinakatakutan ko. Pero dahil ikaw ang nagsabi, lalakad ako, susunod ako, magtitiwala ako. At kung naramdaman mong may itinuro sa iyo ang Diyos ngayon, isang direksyon, isang hakbang, isang desisyon, ibahagi mo ito sa komento. Maaari mong isulat ang mga katagang, maglalakad ako sa pananampalataya o sumusunod ako, Panginoon. Marami ang makakabasa ng komento mo at baka sa pamamagitan ng pananampalataya mo, may ibang lumakas din ang loob. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Gawin nating ugali ang pakikinig sa Diyos bawat umaga. Dahil sa bawat araw na sisimulan mo kasama siya, may direksyong malinaw, may lakas na bago at may biyayang darating. Manatili ka dahil sa susunod na sandali, ang Panginoon ay may gustong ipahayag pa na mas lalalim sa puso mo. Ngayong narinig mo na ang salita ng Diyos, ngayong naramdaman mo na ang kanyang panawagan, ngayong malinaw na sa iyo ang direksyong nais niyang ituro, ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo? Ang pananampalataya ay hindi lang naririnig, ito'y isinasabuhay. Ang mga salitang iyong nadama ngayon ay hindi aksidente. May layunin, may panahon, at ito ang oras mo, ito ang araw mo. Ito ang simula ng bago mong lakad kasama ang Diyos. Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito nang hindi mo tinatanggap ng buong puso ang kanyang kalooban. Ang Diyos ay Diyos ng kasunduan. Kapag nangusap siya, hindi lang para marinig mo, kundi para magbago ka, para lumakad ka, para maranasan mo ang mga pangakong nakalaan sa mga sumusunod. Hindi man madaling daan ang tatahakin mo, pero panatag ka dahil ang kasama mo ay ang Diyos ng langit at lupa. Ang Diyos na hindi nagkukulang, ang Diyos na kailanman ay hindi pumalya sa kanyang salita. Kaya sa puntong ito, nais kong anyayahan kang manahimik sandali, pumikit ka, huminga ka ng malalim, damhin mo ang presensya ng Diyos, huwag mong madaliin ang sandaling ito. Sa katahimikan, nangungusap siya, sa gitna ng pananalangin, binubuo niya ang puso mo. Sa bawat tibok ng iyong dibdib, may panibagong lakas na ibinubuhos. May direksyong ipinapasa mula sa langit, diretso sa kaluluwa mo. Ito na ang oras ng pagtataya. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ako'y iyo. Ang buhay ko ay iyo. Ang mga plano ko ay iyo. Ang mga pangarap ko, ang pamilya ko, ang kinabukasan ko, lahat ng ito'y inilalagay ko sa iyong kamay. Hindi ko na ito kakayanin ng ako lang. Ikaw ang aking direksyon. Ikaw ang aking liwanag. At habang sinasambit mo iyan sa puso mo, nagsisimula ng kumilos ang Diyos. Ang mga hindi mo kayang buksang pinto, siya ang magbubukas. Ang mga sagot na hindi mo makuha noon, unti-unting lilinaw.
Ang mga panalangin mong matagal nang walang sagot, magsisimulang magbunga. Mahal ka ng Diyos at ang direksyon niya ay palaging para sa ikabubuti mo. Hindi ito para ikahon ka, kundi para ilagay ka sa tamang daan kung saan makikita mo ang layunin mo, ang kapayapaan at ang katuparan ng mga ipinangako niya. Ngayong natapos ang panalangin ito, huwag mong hayaan na ito'y manatili lamang sa video na ito. Dalhin mo ito sa araw-araw mong pamumuhay. Gawin mong sandata ang salita ng Diyos. Gawin mong ugali ang paglapit sa Kanya sa bawat umaga. At sa bawat gabi, magpasalamat ka. Magtiwala ka. Manampalataya ka. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, isulat mo sa komento, "Sa Diyos ang aking tiwala at direksyon." Maaari mo ring isama ang iyong mga prayer requests, pangalan ng iyong pamilya, o kahit simpleng Amen bilang patunay ng pananampalataya mo. Marami tayong kapatid sa pananalig na nagbabasa rin ng mga komento at dito natin mararamdaman ang sama-samang pananampalataya bilang iisang katawan ni Kristo. I-like mo ang video na ito, hindi lang bilang suporta, kundi bilang bahagi ng iyong pananampalataya. At isubscribe mo ang channel na ito para araw-araw tayong magsama sa panalangin, pagninilay at pagtanggap ng direksyon mula sa Diyos. Pindutin mo rin ang video na lumilitaw ngayon sa iyong screen. Doon may panibagong mensahe na naghihintay. Isang salita na maaaring siyang mismong sagot sa susunod mong panalangin. Huwag mong palalampasin ang kilos ng Diyos. Ang susunod mong hakbang, maaaring siya nang magbukas ng bagong kabanata ng iyong buhay.